Bago natin simulan ang aralin sa araw na ito, mangyaring tumayo ang lahat para sa maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binigay ninyo sa amin. Kami po ay humaharap sa inyo upang humingi ng inyong patnubay at pagkalinga sa aming pag-aaral. Sa inyong banal na pangalan. Amen. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, mangyari lamang na pulutin ang mga kalat at ayusin ang mga upuan sapagkat ito'y mahalaga para sa kalinisan at kaayusan ng ating silid-aralan. Maaari na kayong umupo. Magandang araw! Kamusta kayo? Kalihim, maaari mo bang itala ang mga pangalan ng mga lumiban sa araw na ito at ipasa pagkatapos ng ating talakayan? Maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraan sa pamamagitan ng isang laro. Ang larong ito ay tinatawag na Pass the Ball. Ang gagawin ninyo ay ipapasa-pasa nyo ang bola kasabay sa saliw ng musika at kapag ito'y huminto, ang estudyanteng may hawak ng bola ay tatanungin patungkol sa nakaraang leksyon. Piliin nyo sa kahon ang mga wastong pang-ukol upang mabuo ang pangungusap. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Yes, Jake? Tama, ito ay alinsunod sa. Sa pangalawa naman, yes, Gabi? Tama, tungkol sa. Yes, Luciana? Tama, hinggil kay. At ang panghuli? Yes, Joshua? Tama, ito ay ayon kay. Mahusay at naaalala nyo pa. Bago tayo tuluyang dumako sa ating bagong aralin, may mga litrato dito. Ang gagawin nyo lamang ay pag-uugnayin nyo ang mga simbolo upang makabuo ng kaisipan. Una, yes, Christina. Tama, ito ay pambalana. Ikalawa naman, yes, Denver. Tama, ito ay pantangi. Ang ikatlo, yes, Angeline. Tama, ito ay pangalan. At ang panghuli, yes, Jay. Tama, ito ay pantukoy. At ang pantukoy ay ang ating aralin sa araw na ito. Ngayon, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ano nga ba ang pantukoy? Ang pantukoy ay mga katagang ginagamit sa pagpapakilala sa pangalan. Ito yung mga salitang laging nangunguna sa pangalan. Ang pantukoy ay nahahati sa dalawang uri. Una, ang pantukoy na pambalana. Ito ay tumutukoy sa pangalang pambalana. Kapag sinabi nating pangalang pambalana, ito ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari at iba pa. At ito ay karaniwang nagsisimula sa maliit na titik. At ito ay ginagamitan ng mga pantukoy na ang mga at mga. Laging tatandaan, ang pantukoy na ang ginagamit kung ang tinutukoy ay pang-isahan.
Ang mga at mga naman ang ginagamit ng mga pantukoy kung ang tinutukoy ay pangmaramihan. Tingnan natin sa ating mga halimbawa. Ang una, ginamit natin ang pantukoy na ang, at ito ay tumutukoy sa pang-isahan. Ang mga ibon ay umaawit. Anong tinutukoy sa pangungusap? Ibon. Ang salitang ibon ay pangalang pambalana. Sa ikalawang pangungusap naman, ginamit dito ang pantukoy na ang mga at ito ay tumutukoy sa pangmaramihan. Ang mga manggagawa ay nagtutulungan sa kanilang mga gawain. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Mga manggagawa. Ang salitang manggagawa ay isang pangalang pambalana. Sa ikatlong halimbawa, ginamit dito ang pantukoy na mga at ito ay tumutukoy sa pangmaramihan. Sila ay tinawag ng mga pulis. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Mga pulis. Ang salitang pulis ay isang pangalang pambalana. Naiintindihan niyo ba ang pantukoy na pambalana? Mainam. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang uri. Ito ay ang pantukoy na pantangi. Ito ay tumutukoy sa pangalang pantangi. Kapag sinabi naman nating pangalang pantangi, ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari at iba pa. At ito ay ginagamitan ng mga pantukoy na si, ni, kay, sina, nina, at kina. Laging tatandaan na si, ni, kay ang ginagamit na pantukoy kung ang tinutukoy ay pang-isahan. Sina, kina, at nina naman ang ginagamit na pantukoy kung ang tinutukoy ay pangmaramihan. Tingnan natin sa ating mga halimbawa. Sa unang halimbawa, ginamit dito ang pantukoy na si at ito ay tumutukoy sa iisa lamang. Si Jake ay mabuting anak. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Si Jake. Ang pangalang Jake ay isang tiyak na ngalan ng tao at ito ay tumutukoy sa pangalang panlalaki. Sa ikalawang halimbawa naman, ginamit dito ang pantukoy na sina at ito ay tumutukoy sa dalawahan. Sina Gab at Kesaya ay masipag sa mga gawaing bahay. Sino ang mga tinutukoy sa pangungusap? Sina Gab at Kesaya. Ang mga pangalang ito ay tiyak na pangalan ng tao. Sa ikatlong halimbawa, ginamit dito ang pantukoy na ni at ito ay tumutukoy sa iisa lamang. Naiwan ni Luciana ang kanyang bag. Sinong tinutukoy sa pangungusap? Luciana. Ang pangalang Luciana ay isang tiyak na pangalan ng tao. Sa ikatlong halimbawa, ginamit dito ang pantukoy na kay at ito ay tumutukoy sa iisa lamang. Kay Ginang Barzuela ko ibibigay ang rosas na ito. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Ginang Barzuela. At ito ay tiyak na pangalan ng tao. Ngayon, kumuha ng kalahating papel at magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Sagutan ang mga sumusunod. Isulat nyo lamang sapat lang ang tamang pantukoy na bubuo sa pangungusap. Tapos nyo na ba, class? Mainam. Ngayon ay atin nang i-check ang inyong mga sinagutan. Una, blank between ay napakasarap pagmasdan. Ano ang wastong pantukoy? Tama ang mga. Sa sunod naman, inayos blank ate ang aking silid. Ano ang tamang pantukoy? Tama, ito ay ni. Sa ikatlo, blank Tina ay may bagong laruan. Ano ang wastong pantukoy? Tama, ito ay si. Ikaapat,
Para blank, J at Mark ang mga nakatagong regalo. Ano ang wastong pantukoy? Tama, ito ay kina. Ikalima, dala blank, lolo at lola ang mga regalo para kay kuya. Ano ang wastong pantukoy? Tama, ito ay nina. Ika-anim, isinoli ni Jen ang libro blank Josh. Ano ang wastong pantukoy? Tama, ito ay kay. Ikapito, blank bola ay nahulog sa kanal. Ano ang tamang pantukoy? Tama, ito ay ang. Ikawalo, mabubuting anak blank Jessie at Jane. Ano ang tamang pantukoy? Tama, ito ay sina. Ikasyam, blank bata ay masayang naglalaro. Ano ang tamang pantukoy? Tama, ito ay ang. At ang panghuli, blank Kesaya ang nanalo sa paligsahan kahapon. Ano ang wastong pantukoy? Tama, ito ay si. Magaling at inyo nang naiintindihan ang tungkol sa pantukoy. Ngayon, ilabas ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Goodbye class. See you next meeting.